Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan ng kaibon natin. Ang tanong, ilang percent daw ba na cock and hen ang nagbaband sa flight cage? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ilang percent ba ang nagbaban na cock at hen sa flight cage, alam nyo mga kaibon, di rin natin masabi kung ilang percent ba ang nagbaban sa flight cage na cock at hen. Dahil po, ang parehong cock, nagbaban din po yan. Ang parehong hen, ganon din po, nagbaban din po yan. Kaya po, hindi ko rin masasabi kung ilang percent na cock at hen ang nagbaband sa flight cage. Pero sa obserbasyon ko mga kaibon, kapag nagband sa flight cage, lalo kung marami sila, yan po yung tinatawag na normal pairing. Kumbaga, posible na cock at hen yung nagband sa flight cage mga kaibon. Dahil nga nagbaband ang same hen at nagbaband din ang same cock, mapapatunayan lang natin yan kapag nilagay na natin sila sa breeding cage na siguradong cock at hen sila kapag po nangitlog na at fertile. Pero para sa akin mga kaibon, kung ako ang tatanungin kung ilang percent, siguro ko mga 60 to 70% na cock at hen yung mga nagbaban sa flight cage. Dahil nga kadalasan talagang tinatawag yan na normal pairing. Talagang nagbaban yung cock at hen sa flight cage mga kaibon. Lalo kung marami sila. Pero minsan, yun nga, nagbaban din po ang parehong cock at nagbaban din po ang parehong hen sa flight cage mga kaibon. Kaya po mas maganda kapag nilagay na natin sa breeding cage, doon natin mapapatunayan yan na cock at hen nga yung nagband doon sa flight cage na brinid natin, lalo kung nangitlog na at naging fertile. Pero talagang para sa akin, normal pairing yung mga nasa flight cage na nagbaband. Talagang naghahanap sila ng kumbaga yung hen naghahanap talaga ng cock dahil kumbaga talagang obserbado rin ng hen kung cock yung pinarisan niya mga kaibon. Pero minsan yun nga, nagbaband din ang same hen at same cock, kaya di ko masabi talaga kung ilang percent. Pero yung sinabi kong percent lang yon, para sa akin lang, tingin ko ganon mga kaibon. So yan po ang unang katanungan sa atin. Pangalawang katanungan, ano po ba yung ino? Mga kaibon, yung ino na sinasabi, yan po yung mga albino, crimino, and then lutino. Ang mode of inheritance po ng mga ino, autosomal recessive. Pag sinabing autosomal recessive, kinakailangan para makapagpalabas tayo ng visual, dapat po parehong parisan natin merong dugong ino para po maglabas sila ng visual. For example, meron po kayong yellow bulls split ino. Yan pong yellow bulls split ino nang yan, kahit saan mo po yan ipares, pwede. Basta po meron dugong ino kung gusto mo makapagpalabas ka ng visual. Once again, ulitin ko, ang tinatawag na ino, yun po yung mga albino, crimino, and then lutino. So yan po yung pangalawang tanong sa atin. Pangatlong katanungan, boss, ano ang ilalabas ng parisan na lutino split opa, ang kapares albino? Ang ganitong klase ng parisan, dahil pareho naman po ito red eye, ang ilalabas po nito, pwede maglabas yan ng lutino opa na hen. Pwede rin niya maglabas ng albino opa na hen. Pwede rin po yan maglabas ng lutino split opa or possible split opa, or albino split opa or possible split opa. Sinasabi natin tong possible lalo po kung wala pang nilabas na visual na lutino opa na hen. Kapag wala pong nilabas yung mga anak na cock, yun po ang tatawagin natin na possible split opa. Pwede rin po ito mag-anak ng lutino na hen, normal lang po yan, at pwede rin po ito labas ng albino normal na hen.
So yung mga Lutino na nilabas po ng ganitong klase ng parisan, lahat po yan naka-split sa kulay blue. So yan po yung pangatlong katanungan sa atin. Ikaapat na katanungan sa atin ng kaibon natin. Gandang araw sir, mag-as lang po ako. Ano po ang ilalabas na kulay at anak ng Crimino kapares niya? Green Ewing na hen, split par blue. Maraming salamat po. More power and God bless. Ang parisan ni sir mga kaibon ay Crimino cock. Ang kapares Green Ewing, split par blue na hen. Ang ganitong klase ng parisan mga kaibon, hindi po ito maglalabas ng visual na red eye. Dahil po walang dugo na red eye, yung Green Ewing ni sir. Ang iaanak po ng ganitong klase ng parisan, maglalabas po ito ng par blue, split ino. Pwede rin po ito maglabas ng green, split par blue, split ino. Doon sa mga anak, hindi ko po alam kung saan po doon pwede magkaroon ng inakay na Ewing. Dahil po Ewing yung parent na isa, yung hen, maglalabas din po ito ng single factor na Ewing. Kaso hindi natin alam kung saan ba doon ang ilalabas niya. So yan po ang magiging ID ng mga magiging inakay ng ganitong klase ng parisan at ang pwedeng posibleng kulay na pwedeng ilabas. Doon kasi sa mga par blue, depende po yan kung anong kulay ang pwedeng ilabas na par blue. At doon naman sa ilalabas na green, yun po ay naka-split na din sa par blue at naka-split na rin po sa ino. So lahat po ng iaanak po nito, mapa-green or kaya naman yung par blue, lahat po yan naka-split po sa ino. So yun po, maraming salamat po sir. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Sana doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.